Tinanong niya ang kanyang khadim, "Ya khadim, kayfa halur ra'iya?" Kumusta ang aking nasasakupan? Kumusta ang mga tao? Alam niyo kung anong sinabi ng khadim? Sabi niya, "Alhamdulillah, lahat ng iyong nasasakupan, guminhawa ang kanilang buhay. Maliban lang sa akin at sa iyo, hindi pa gumiginhawa ang buhay." Nakita niyo? Ganoon ang leader na aming mapagkakatiwalaan. Inuuna ang kapakanan ng iba bago ang kanyang kapakanan. Umuwi siya sa kanilang bahay. Sabi niya, "Ya Fatima," ito yung asawa niya, Fatima bintu Abdul Malik, bintul Khalifa, akhul Khalifa, zawjatul Khalifa. Sabi niya, "Mayroon ka ba siyang isang dirham?" Sabi ng kanyang asawa, "Anong gagawin mo sa isang dirham?" Sabi niya, "Pumunta ako ng palengke, nakakita ako ng grapes at nag-cravings ako." Sabi ng kanyang asawa, "Subhanallah, Khalifa, Amirul Mu'minin, presidente ng mga mu'min sa kanyang panahon, wala man lang isang dirham. Ganong kahirap ang Amirul Mu'minin." Sabi niya, "Hada ahwanu alayya min mu'alajatil agnan." Sabi niya, mas madali yan sa akin na maging walang-wala ni isang dirham. Ang mahalaga, hindi ako mapasok sa apoy ng impyerno. Ganoon ang mga umara, tinitignan nila ang qiyada hindi bilang karangalan kundi isang malaking tungkulin. Ano ang mga katangian ng mapagkakatiwalaang pinuno? Una rito ay at tawadu, kababaang loob o pagpapakumbaba. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nung pumunta sa kanila ang sugo ni Kisra, leader o president ng Persia sa panahong iyon. Nagtanong-tanong siya sa mga sahaba kung saan niya makikita si Umar, ang presidente ng mga Muslim. Sinamahan nila ang lalaking ito at hinanap nila si Umar ibn al-Khattab. Nung makita nila si Umar, hindi makapaniwala ang sugo ni Kisra, presidente ng Persia. Sabi niya, "Ito bang presidente ng mga Muslim?" Alam niyo kung bakit? Dahil nakita niya si Umar ibn al-Khattab, presidente ng mga Muslim sa kanyang kapanahunan, na nakahiga sa lupa sa ilalim ng lilim ng isang puno na nakabalot ng lumang balabal. Allahu Akbar. Walang-wala. Maginhawa ang buhay ng lahat, pero siya na hari. Siya ang leader. Siya ang wala. Isang araw, si Umar ibn al-Khattab, nakita siya ni Urwa ibn Zubair, nabitbit ang isang lagyanan ng tubig sa kanyang balikat. Tinanong siya ni Urwa, "Ya Amir al-Mu'minin, bakit mo ito ginagawa? Ikaw ang pinuno namin. Bakit ka nagbubuhat ng tubig?" Sabi niya, "Kanina, dumating sa akin ang mga wafud at nung makita ko na lahat ng aking sinasabi ay sinusunod nila at kanilang pinakikinggan, pumasok sa akin ang kibr. May pumasok na kibr sa aking puso. Kaya ko ito ginagawa para basagin ang kibr o pagmamalaki na pumasok sa aking puso." Ang isang pinuno na amin, mapagkakatiwalaan, kabilang sa kanyang mga sifat, katangian, ay makatarungan. Si Umar bin Abdul Aziz, isang araw nagtatrabaho siya para sa pangangasiwa ng pangangailangan ng mga Muslim. Nakasindi ang ilaw o kandila. Biglang dumating ang isang mensahero o gobernador, isa sa kanyang mga gobernador. Kinausap niya ito, tinanong tungkol sa mga estado ng kanyang daw, kaifal fuqara, kaifal masakin, kaifal kharaj, lahat tinanong sa
wali o gobernador na ito. Pagkatapos nun, sabi ng wali, gobernador, "Ya Amir al-Mu'minin, kumusta ka?" Gusto niyang tanungin sa pribado o private niyang buhay. Alam niyo kung anong ginawa ni Umar bin Abdul Aziz? Biglang tumayo at pinatay ang kandila. At sinindihan yung isang kandila. Namangha ang gobernador at tinanong ito, "Bakit mo yung ginawa?" Sabi ni Umar, "Kanina, nag-uusap tayo about sa aking pamumuno sa mga Muslim. Kaya karapatan ko na sindihan ang kandila na galing sa kaban ng bayan. Pero nung tanungin mo na ako tungkol sa aking buhay, pribadong buhay, pinatay ko ito at sinindihan ko ang sarili kong kandila dahil wala akong karapatan gamitin ito sa pangsarili kong interes." Nakita nyo? Allahu Akbar. Sana kung mai-apply lang sana, mai-a-apply ito ng ating mga pinuno, napakalaking pondo ang matitira sa ating bayan. Walang ni isang maghihirap. Mga kapatid, sa mananampalatayang Islam, si Umar bin Abdul Aziz, min suwari adalate, noong siya ay maging khalifa, nagdesisyon siya na ibalik ang lahat ng kinuha ng kanyang kamag-anak, mga gobernador na una, na kinuha nila na kayamanan mula sa mga tao. Gusto niya ito ibalik. Tinipon niya ang kanyang mga kamag-anak, abna wa a'mamihi, Banu Umayyah, tinipon silang lahat ni Umar bin Abdul Aziz. Sinabi niya, ngayon, Yawmul Adl, araw ng katarungan. Ang gusto ko, lahat ng inyong ari-arian, bahay, lupa, at ano pa man, gusto ko ibalik niyo lahat yan sa mga tao. Sabi ng kanyang mga kamag-anak, sa amin ito, bakit namin ibabalik? Sabi ni Umar, hindi sa inyo yan. Galing yan sa kabang Yaman, o Baitul Mal, kaban ng bayan sa atin ngayon. Ang iba, ibinalik sa mga Muslim, pero ang iba, nagmatigas, ayaw ibalik. Pero anong ginawa ni Umar bin Abdul Aziz? Tinawag, nag-announce sa mga Muslim, ang lahat ng nawalan nung kanilang kapanahunan ay pumunta dito at kanyang kunin ang dapat na sa kanya. Nagsiratingan ng mga Muslim, "Ya Umar, ito ay akin, lupa ko ito, gusto kong kunin." Lahat kinuha hanggang sa naging pobre, walang-wala, na bankrupt ang kanyang mga kamag-anak. Lahat ng kanilang kayamanan nawala, lahat ng ari-arian nila na galing sa kaban ng bayan, ibinalik ni Umar bin Abdul Aziz sa kanyang kapanahunan. Umuwi sa bahay, kanyang bahay si Umar bin Abdul Aziz. Kinausap niya ang kanyang asawa, "Pumili ka, ang iyong ari-arian, al-huli, mga alahas, mga gold, o ako. Kung gusto mo ang iyong gold, ang pipiliin mo yung kayamanan, iwanan mo na ako. Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Pero kung ako ang pipiliin mo, gusto ko lahat ng iyong gold, kayamanan, fidda, ibalik mo yan sa kaban ng bayan, hindi sa iyo yan." Allahu Akbar. Ang sabi ng kanyang asawa, "Sahibatul iman, sahibatul taqwa, ibabalik ko lahat. Lahat ng kanyang kayamanan, alahas, gold, fidda, mga damit, ibinalik lahat sa kabang yaman ng mga Muslim. Ang itinira lang sa kanyang sarili, isang damit na nagkakahalaga ng 4 dirham. Zawjatu Khalifa
asawa ng khalifa, iisa lang ang damit. Isang araw bumisita ang isa sa mga kamag-anak ni Umar ibn Abdul Aziz. Nung makapasok sa kanilang bahay, nakita niya si Umar na walang damit pang itaas. Kasi yung damit nila sa panahong iyon, kung sino man nakapag-umrah o nakapag-hajj, ay ganoon ang suot nila. Isa sa baba, tinatawag na izar, yung pangitaas, rida. Pero yung pangitaas, rida, wala. Hindi suot ni Umar nung nakapasok ang isa sa kanyang mga relatives. Sabi niya, Ya Amir al-Mu'minin, bakit wala kang damit pangitaas? Sabi ni Umar, nilalabhan. Nilalabhan pa, kaya wala siyang suot. Ang sabi ng kanyang kaanak, di ba't di ka magpalit? Sabi niya, wala akong pamalit. Tanging nag-iisa lang ang aking damit. Umar ibn Abdul Aziz, Khalifa, Amirul Mu'minin, iisa lang ang damit. Allahu Akbar. Sabi niyang kanyang asawa, kung pwede lang ibalik ang pagiging khalifa, gugustuhin ko na hindi na lang naging leader ang aking asawa, hindi na lang naging pinuno. Dahil nakita niya kung gaano naghihirap ang kanyang asawa mula nang siya'y may upo o ma-appoint bilang Khalifatul Mu'minin. Si Umar ibn Abdul Aziz, ang huwaran sa pagiging mapagkakatiwala ang pinuno. Isang araw, dumating sa kanya ang tufah min fay imanil muslimin. Habang idinidistribute, pinamimigay ni Umar ibn Abdul Aziz ang mga apple sa mga Muslim, kumuha ang kanyang anak at kinain ito. Alam niyo kung anong ginawa ni Umar? Inagaw, kinuha ang apple sa bibig ng kanyang anak hanggang sa nasaktan, umiyak ang kanyang anak, umuwi sa kanyang nanay. Pagbalik ni Umar ibn Abdul Aziz sa bahay, sabi ng kanyang asawa, nang dahil lang sa isang apple, pinaiyak mo ang anak mo? Allahu Akbar. Anong sabi ni Umar? Sabi niya, hindi mo lang alam, habang kinukuha ko ang apple sa bibig ng ating anak, ay para kung binubunot ang aking puso. Ganoong kasakit para sa akin na makita na kunin ang pagkain ng aking anak. Pero dahil alam ko na hindi ito para sa kanya, hindi ito halal, hindi para sa kanya, kundi para sa mga tao, ay mas gugustuhin ko na masaktan siya kaysa doon pa masaktan sa kabilang buhay. Mga kapatid, pananampalatayang Islam, ang amana, tiwala, ang katapatan, at ang integridad ay itinuturing ito bilang kapital o rasumal. Na kapag ito ay nawala sa atin o nawala sa isang pinuno, ay babagsak ang tiwala ng mga tao sa kanya at mangingibabaw ang kaguluhan. Sa makatuwid, ang pagsunod sa mga ito ay isang pangunahing pangangailangan para sa pagkamit ng tagumpay at kaunlaran sa pamumuno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.